Sa isang hindi inaasahang payag, binatikos ni Prof. Garita Carlos ang liderato ni Pangulong Kuting Jr. na nagdulot ng matinding pagkagulat sa publiko. Ayon kay Carlos, tila nakukulangan ng Pangulo sa pagtugon sa mga pangunahing isyu ng bansa tulad ng katiwalian at krisis sa ekonomiya. Ang taong bayan ay hindi dapat magtiis sa ganitong klaseng pamamahala, wika ni Carlos. Ang matabang na komento ng profesor ay tila isang direktang hamon sa kasalukuyang administrasyon. Habang umiiting ang usapin, lumutang ang balitang may ilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines or AFP na maaaring kumilos upang protektahan ang bansa mula sa anilang kawalang kakayahan ng administrasyon. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang AFP, ang posibilidad ng kanilang interbasyon ay nagdudulot ng tensyon at takot sa hanay ng gobyerno. May mga haka-haka rin na ang isyong ito ay magiging sanhi ng pagkakawatak-watak sa loob ng pamamahala mismo. Sa loob ng kontrobersya ay naglalagay ng administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. sa isang napakalaking pagsubok. Ang malalakas na pahayag laban sa Pangulo ay patuloy na lumilikha ng kaguluhan sa politika na nagpapalapit sa posibilidad ng isang hindi inaasahang pagbabago sa gobyerno. Habang naghihintay ang sambayanan, ang tanong, mananatili bang matatag si Kuting o tutuluyan ng guguho ang kanyang administrasyon? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. People to the knees at tatanggapin natin na hindi tayo papalag at hindi tayo kikilos laban dito. But definitely, the minimum objective that they want to try ay aabutin nila. Makapanggulo, makapang-agitate at makapaggamit ng propaganda at makakuha ng pondo para gamitin nila sa ilang operation at elections mula kay Martin Romualdez. Ikinakapital nila itong mga impeachment complaints na ito. Pero nagkamali sila eh. Malinaw po na nag-aaral ang Iglesia ni Cristo at pamunuan nito, and a lot of other organizations sa religious community are observing the situation right now. At kami naman po, na mga dating rebelde at mga kadre, ako po, bilang Secretary General ng Sentrong Alyansa ng mga Mamamayan, handa po kaming sumama sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo at ng taong bayan. Abangan po natin yan! This is no longer about the Duterte, about Sara Duterte and Rodrigo Duterte lamang ang issue. No, beyond them. It is now an issue of national stability, sovereignty, and ang tama at mali at ang abuso sa kapangyarihan ay nakikita na ng mamamayan by way of the position being released by Iglesia ni Cristo right now. Hindi na po ito question tungkol sa maisog, sinong nausog, sinong maisog, sinong mad. Hindi na po ito ang tungkol sa kanila. Tungkol na po ito sa mamamayan na hindi maiiwasang kikilos. At nakikita natin kasi kahapon nagmaniobra si Martin Romualdez. Nag-promise siya na gagawin niyang 10,000 pesos per month ang karagdagang subsistence daily allowance ng mga sundalo at pulis. At kaharap niya 15 generals. Top generals, top leaders ng Armed Forces of the Philippines, minus the Chief of Staff, General Romeo Brawner. At nag-asta na siyang presidente doon, no? Wala pang go signal sa presidente, parang presidente na siya kung umasta. Alam nating nayayanig sila sa pagkilos at pagreklamo ng mamamayan at mas lalo silang mayayanig sa pagtindig at pagpapahayag na ginagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo. Lalo na kung sumunod dito, pati ang Roman Catholic Church and other big and dominant or major players of the religious community sa Pilipinas. At kasama na ang iba't ibang sektor ng lipunan. Yan ang totoong people's resistance. Yan ang totoong people's counter-attack dito sa mga alipores na mga demonyong komunista na walang Diyos na kinikilala kundi ang sarili nilang kahambugan at kauhawan sa kapangyarihan at pundot poder, nakikipagsabuatan sila sa isang paksyon ng Marcos Romualdez through kay Martin Romualdez. Pag-uusapan natin yan lahat. Bukas po, mayroon lang kaming hearing, no not hearing, preliminary investigation sa Department of Justice. Bukas po,
Kaya baka mag-travel ako kung makarating ako ng mga 10 o'clock before po aming legal briefing sa mga abogado na kinasuhan ni General Torre ng sedition, inciting to sedition, kasama po ako, at sa mga lawyers po ng Kingdom of Jesus Christ at mga leaders nila, we have to appear sa preliminary investigation sa Department of Justice bukas. So before dyan, baka makapagsagawa si Ka Eric ng another live. Ayos! Maliban po na ang Iglesia ni Cristo ay isa sa mga respetado at kinikilala na isa sa pinakamalakas na may social and religious influence sa Pilipinas. Kagaya din po ng malakas na pagtindig noon ng Kingdom of Jesus Christ nila Pastor Kibuloy. First time ko pong nakita ngayon na nagsalita o nagpahayag ng kolektibong posisyon ang isa sa mga kinikilala at nilarespeto na religious congregation sa Pilipinas, which is the Iglesia ni Cristo. Hindi po sila masyadong kikialam, hindi po sila masyadong nagbibigay ng mga social and political commentaries even in the previous situation sa ating bansa. Pero first time kong nakita na kategorikal po ang inilabas at ang panawagan ni Pangulong Jr. ni Bongbong Marcos which was released earlier 3 days at na ayaw niyang ipagpapatuloy ang anumang impeachment complaint ng Duterte. Bagamat may pagkasuplado, ang statement na yon may pagkahambog ng konti o hambog talaga, yung statement na yon ni Bongbong Marcos Jr. about the impending filing of impeachment complaints 3 days ago, binanggit niya na Sara Duterte, si Sara is unimportant. Hindi daw halaga si Duterte. Kababayan, proud of you. Go, go, go. Yes. Sabi ni Bongbong Marcos Jr. 3 days earlier, sa isang sinasabi niya nag-leak na text message niya, but actually it was not leaked. It was intended to be that way. Na parabang hindi sinasabi na statement related sa in-anticipate niyang pagkakaroon ng isang iskandalusong hakbang sa loob ng House of Tambaluslos ng pinsan niya sa House of Representatives hinggil sa usapin ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. In anticipation to that, by the way, 14 minutes pa lang tayo nag-uusap, ay mahigit almost 300 na po tayo sa Facebook Live at more than 1,000, close to 100 live viewers sa atin pong Ka Eric Celis YouTube channel. Very good at maraming salamat. Please don't forget na pagkatapos nito, i-share po natin ang insight analysis ni Ka Eric at mga panawagan ng mamamayan at ang ating mga punto de vista sa napakahalagang development sa usaping pangpolitika at usaping panglipunan ng ating bayan sa ngayon. Okay, balik ako ha. Earlier on, bagamat may pagkahambog ang tono at arogante, sinabi ni Marcos Jr. that at this point in time, we don't need any impeachment complaint against the Vice President because Sara is unimportant in the larger scheme of things. Hindi daw po mahalaga si Sara Duterte, sabi ni Bongbong Marcos Jr. sa mas malawak na pag-iral ng mga bagay-bagay sa ating bansa. Dinadownplay niya ang political value at ang kaganapan ni Sara Duterte sa buong proseso pag-iral ng mga kaganapan sa ating bayan. Presidente na rin siya, no? Nagluloko signal Ka Eric ko, ngay nawawala ako. Yun ang problema pag maganda ang topic natin, nawawala ang signal natin. Ayan tuloy, 890 na lang naiwan na nanonood mula sa 1,100 kanina. No? Malamang po may interference sa signal ni Ka Eric. Hayaan na po natin, tapusin ko lang po ito at hindi po tayo kasi nakasabay sa pagbubuo ng ating internet signal kanina. Kaya sige lang po, okay lang po na mayroon pa rin tayong nanonood dyan sa ating mga live. Okay? Ang sinasabi ko po, it was Mr. Marcos who initiated 3 days ago at least sa sinasabi niya na hindi siya bukas na magkaroon ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sapagkat hindi daw mahalaga
si Sara Duterte sa kasalukuyang kalagayan ng mga bagay na umiiral sa ating bansa, with the purpose, intently, ni Marcos na i-downplay po ang kahalagan o ang political value ni Sara Duterte, sapagkat malinaw naman na sila ay nagkaroon ng politika. Ayun. So ano statement na ito ni Marcos at bakit mahalaga ipag desisyon ng Iglesia ni Cristo ngayong araw na ito? Una, bagamat may statement na inilabas ang Pangulong Marcos Jr. hinggil dito sa kanyang pagtutol, thank you Saldi sa pagpapakulay, sa pagtutol ni Mr. Marcos sa nagaganap po na maniobrahan ng maruming laro sa politika sa House of Representatives sa pamumuno na maluslos na pinsan niya, hindi po siya pinakinggan ng mga persa at elemento na bahagi ng isang malawak na alyansa ng oportunistang mga pagtitipon-tipon na binuo ng kanyang pinsan. I'm talking about the Klawan political survivors ng mga oportunista. Ang grupo ni Trillanes, Tiberos at Dilima at Shell Jokno. Isa yan sa isang elemento yan sa binuo na isang oportunistang pagtitipon-tipon sa tinatawag na Tactical Alliance o Gorgoran Alliance, Katayan Alliance, na abusado, na binuo ng kanyang pinsan para atakihin ang mga hilaw na komunista, ang grupo ng Akbayan, ang grupo nila Hontiveros, Waldendelio, at iba pang mga rejectionist group na ni-reject ng CPP, NPA, NDF noon, pero ngayon ay magkakaibigan sila sa common enemy nila, ang mga Duterte. Okay? Pangatlo ay ang mga bulok at mga teroristang CPP, NPA, NDF sa pamamagitan po ng kanilang mga urban operatives. Ito po ang nagkukunwari kanina na nagsubmit at nagsampa ng people's impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaabuso nila ang paggamit ng mga words as democratic, people, o kaya sektor. At pinakilala nila sa sarili nila ng mga progressive. Ang elemento yun, ang komunistang terorista, ang kanilang mga urban operatives like si convicted criminal Franz Castro, ganun po, Chappie or not. Ayun, thank you. Sige lang po, tatapusin natin, itatawid natin ito. Thank you so much. Ang grupo ng mga CPP, NPA, NDF, isang elemento yan, isang bloke yan. At naunguna dyan sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. Kasama doon sila Dictio, Sarate, Tomeres, mga grupo ito ng Communist Party of the Philippines at mga tagapagbuyo at ang DF na may mga utang na dugo sa mamamayang Pilipino at ang layunin ay pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng marahas, madugo at terorismo na pinapanak ng NPA na kanilang sinusuportahan at sa kanilang pananabutay sa urban operations nila. Isang bloke yan. Ang pangalawang bloke, medyo maliit lang ito, maingay lang at mapustura at marunong mag-timing. Ito pong grupo ng Akbayan Group, mga grupo ng mga hilaw na komunista, nagkukunwari komunista, pero na umaming grupo nila yung Tiberos, Akbayan. At ang isang bloke ay ang bloke survivor ng mga bulok na politikong oportunista, Pinklawan Black. Lahat ng ito po, nagsama-sama ito. Hindi ito direktang nakokontrol ni Mr. Marcos. Hindi direktang ito na sa ilalim ng kumpas ni Marcos, pero sabi ni Cooking Kata, sinong impostor? Baka ikaw pumapaprola. Loud and clear po sa FB account ni Ka Eric. Dito yatang problema sa aking YouTube channel. Sige lang. Tiyagain lang natin ito. At mag-load ka na lang kay ang aking signal sa YouTube. At intindihan. Sige lang, itatawid ko ito. Tapusin ko lang ito. Hindi po nakokontrol ni Mr. Marcos ang kanyang pinsan na makipaglaro ng apoy
sa CPP, NPA, NDF, sa mga komunistang terorista, at dito sa mga hilaw na komunista, na mga rejectionist group, na mga impostor, na nagkukunwaring komunista at nag-aastang komunista, pero mga oportunista din kagaya ng CPP, NPA, NDF. At ang pangatlo, ito mga bulok na politiko na survivor ng Pinklawan-Dilawan. May hina yata ang signal mo. Lahat yata sila nalalabuan sa signal ko sa YouTube. Kaya umaalis yung ating mga viewers, no? Malamang may gumagamit ng internet na mas malakas ang higop ng aking internet signal sa YouTube. Ang gamit ko kasi sa Facebook Live, yung pocket wifi. Dapat dito ako pumasok kanina sa pocket wifi na ito. Hindi ko alam eh. Kaya nawawala po yung ating live. Sige lang, itawid ko lang ito. Anyway, mga kabayan, pag nakahanap ako ng magandang signal, kailangan po natin kasi sa ganitong mga may mga nagmumura, kung sino-sino ang mga nagmumura, hayaan nyo na po, wag nyong pansinin yan. Bayad na mga troll operators yan na pumapasok sa, kasi hindi ko po na i-set ito, ating live ay yung subscriber lang ang pwedeng mag-comment. Anybody can comment po, pero sige lang, hayaan nyo na po. Ang nakikinig ng tama sa mga punto de vista ay makikinig ng tama. Okay? Napilitan ni Kristo na magsalita sapagkat, sabi ni hindi daw siya bayad, guilty. Ba't ka nagmumura dito sa channel namin? Umalis ka kung hindi mo nagugustuhan ang karakas ni Ka Eric. Klaro ha? Ito na. Medyo masakit pa rin ang lalamunan ko pero itatawid natin. Okay. Ang Iglesia ni Kristo ay nagsalita ngayong araw, mga kapatid, mga kababayan. Ang sabi po nila, sinusuportahan namin. Sabi ng Iglesia ni Kristo, sinusuportahan namin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi dapat ituloy ang impeachment na yan na complaint laban sa Vice President kay Sara Duterte sapagkat yan ay magkakawatak-watak ang buong bansa. So ibig sabihin po, the Iglesia ni Cristo are now forced to make a categorical stand. The first time that I saw them to do this, maliban pa doon sa mga kaganapan ng internal nilang mga pangloob na usapin na naganap noong panahon ni Pinoy Aquino noong 2014 or 2013 yon, or sometime that time, na nagkaroon sila ng kanilang problema at hidwaan. After 10 years or more, ngayon ko narinig ulit na magsalita ang Iglesia ni Cristo. Kasi nababahala sila na mawawasak ang ating bayan, magkakawatak-watak ang mamamayan, lubha ang krisis pang ekonomiya at ang ating pangpolitika na mga krisis at magkakagulo ang ating bayan, sapagkat ito'y paglapastangan sa mandato ng mamamayang Pilipino. Sakalit ipipilit po ng mga oportunistang alagang ahas at mga asong ulol na alaga ni Martin Romualdez yung tatlong mga elementong bloke. Bloke ng mga komunistang terorista, bloke ng mga dilawan na mga bulok na politiko, nila Trillanes at Dilima at Ontiveros, at bloke ng mga hilaw na komunistang mga nakikipagsabwatan at manunulusol na mga impusor. So ang lahat ng ito, mga kababayan, nakikita ng Iglesia ni Cristo that Martin Romualdez, no matter na nagpipretensyon, wala siyang alam dito, at mga maniobrang alam natin na ang pumupundo, kumukumpas at nagbibinipisyo dito ay siya, sinabotahin niya ang pahayag ng kanyang pinsan na si Pangulong Marcos Jr. at pinabayaan niya ang kanyang mga inaalagaang asong ulol na mga political demolition operators laban sa mga Duterte na binanggit ko na kanina, mga komunistang terorista, urban operatives at mga party list nila at mga abogado-abogado nila at grupo nila. Yung mga komunistang hilaw na mapagkunwari at impostor na nagkukunwaring mga aktivista lang at mga advocates daw sila sa Pilipinas. At ang pangatlo, yung mga bulok na politikong dilawan. Lahat ng ito po ang nagmumudmud ng pundo at nagkukumpas, nag-o-orchestrate ng kanilang demolition job si Martin Romualdez. So, obviously, hindi yan gagalaw kung walang kumpas at pundo at ariglo kay Martin Romualdez. Kaya nabisto at nakita yan ng Iglesia ni Cristo, which we analyzed that already, na doon yun papunta. Kung hindi
rerendahan ni Martin Romualdez, ibig sabihin gusto niya na gawin ito ng kanyang mga bulok na elementong pakawala. Ang tatlong bloke ng mga komunistang hayop. Hayop talaga. Hayop sa kasalanan nila sa taong bayan, at ang mga alipores ng mga dilawan at pati na rin po ng mga hilaw na komunista na nagsabwatan. This is a big criminal conspiratorial group na ang pumupundo sa kanila si Martin Romualdez. Ang nagkukumpas at orchestrator nila si Martin Romualdez, at ang kanilang benefactor at ang beneficiary at the same time si Martin Romualdez. Meaning to say, mga kababayan, dinidefy o isinasantabi ni Martin Romualdez ang tagubili ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng bansa, at pinsan niya, kung totoo yun at sincero ang binabanggit ni Mr. Marcos, na hindi niya gagawin ang pagsuporta sa anumang impeachment complaint laban kay Sara Duterte, sapagkat hindi naman daw mahalaga si Sara Duterte, hindi yan ang kailangan ng ating bansa, at yan daw ay pagbumulan lamang ng mas malubapang mga kaguluhan at mga bangayan. Kung sincero doon si Mr. Marcos at ginawa pa rin ng mga alagang ahas at pakawalang asong ulol ni Martin Romualdez ang naganap na ito, therefore, si Martin Romualdez ang may gusto na i-defy, isawalang tabi, at hindi kilalaan at yung sinasabi ni Mr. Marcos bilang Pangulo ng bansa. Therefore, pilitan ang Iglesia ni Cristo na pumosisyon. O ito ngayon, the challenge has been drawn and the call has been accepted. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!